May panahon, kuya, na ang mga lalaki ang laging gumagawa ng unang hakbang. Panahon na ang katuruan ay simple. Tratuhin mo siya na parang reyna at baka sakaling mapansin ka niya. Pero tapos na yon. Nag-iba na ang laro. At kung hindi mo pa napapansin, baka ikaw pa rin ang nasa panig ng mga talo. Sa mundo ngayon, hindi na sila humahabol sa lalaking nagpapaliwanag, nagmumukmuk o nagre-react ng emosyonal. Umaamo sila sa lalaking hindi nag-aalibi, hindi natitinag at may sariling halaga na hindi kailangang patunayan sa kahit sino. Huminga ka ng malalim, kuya, at makinig. Ang lalaki na may tunay na halaga hindi nakikipagtalo, hindi nagmamaawa, hindi humihingi ng atensyon. Kumilos lang siya. At ang mas malakas pa, ginagawa niya iyon ng tahimik. Habang maraming lalaki ang nalulunod sa pangangailangang ipaliwanag ang nararamdaman nila, ang lalaking mataas ang antas ay gumagalaw na parang malamig na stratehista. Hindi para manakit, kundi para ipaalam ng may respeto kung sino siya talaga. Naintindihan niya ang isang bagay na bihira maunawaan ng marami. Hindi mo kailangan iparinig ang boses mo para maramdaman ang bigat mo. Minsan kailangan mong hayaang marinig niya ang kawalan mo. At ang pinakamapait pero pinakamabisang parusa, kuya, hindi sinasabi gamit ang galit, hindi tinatype sa mahahabang text, hindi ipinapadala sa mga paragrapong puno ng emosyon. Ipinapakita ito sa katahimikan, sa pag-atras, sa pag-aalis ng presensya na dati niya nang nakakasanayan. Isang tingin lang na matatag, isang presensyang bigla niyang hindi maramdaman. Iyon ang tunay na bigwas. Ang lalaking mataas ang halaga hindi inuubos ang enerhiya niya para turuan ng taong ayaw namang matuto. Hindi siya nagdedebate, hindi siya nagmamakaawa. Naglalatag lang siya ng malinaw na konsekwensya. At kapag naramdaman ng babae ang bigat ng pagkawala mo, doon nagsisimula ang pagkalito niya. Doon niya uulitin sa isip ang bawat detalye, bawat salita, bawat maliit na eksena para hanapin ang butas na hindi niya mahanap. Kung ikaw itong pagod ng paulit-ulit imanipulahin, itong laging nagtatangkang unawain kung bakit ka iniiwasan o bakit ka ginugulo, tandaan mo to. Ang tunay na kapangyarihan ng lalaki ay nasa presensya niya. At ang katahimikan, kapag ginamit ng tama, mas mabigat pa kaysa 1,000 salita. Kaya tumigil ka muna, kuya, at manatili hanggang dulo. Dahil ngayong araw, malalaman mo kung paano naglalatag ng respeto ang isang lalaking mataas ang halaga nang hindi sumisigaw, nang hindi nagte-text ng nobela, at nang hindi kinakailangang maghabol. Sa halip, siya ang hinahabol. Kung handa ang baguhin ang dinamika at pagod ka na sa mga larong emosyonal, tandaan mo to habang nagpapatuloy tayo. Ang mga susunod na hakbang ay hindi para sa mahina ang loob, kundi para sa lalaking nagsisimulang unahin ang sarili. At kung isa ka doon, kuya, lalakas ka habang nakikinig. Pero ngayon, doon muna tayo magsisimula. At dito papasok ang unang stratehiya. At kung hindi mo ito naiintindihan, wala kang laban. Kapag ang isang babae ay umaakto na parang karapatan niya ang presensya mo, doon karamihan ng lalaki natatalo, kuya. Kasi kapag nakaramdam sila ng kawalan ng respeto, agad silang nag-e-explain, nagre-react o nagdadrama. Hindi nila alam na sa mismong sandaling sinusubukan nilang ipaliwanag ang sarili nila, bumabagsak na ang halaga nila. At dito papasok ang unang hakbang ng isang lalaking may tunay na disiplina. Hindi siya nagsasalita. Umaalis lang siya. Hindi mo kailangan mag-anunsyo. Hindi mo kailangan sabihin na, hindi ko nagagawin to o sawa na ako. Ang lalaking mataas ang halaga, hindi kailanman nagbibigay ng speech bago umalis. Kumilos lang siya. Kung dati ikaw ang laging nandyan, ikaw ang umaalalay, ikaw ang sumasalo sa kanya, ngayon, tahimik kang umaatras. Hindi galit, hindi nagtatampo, hindi naghahabol. Tahimik lang. Yung kamay na dati niyang inaasahan, hindi na umaabot. Yung tulong na lagi niyang inaangkin, hindi mo na ibinibigay. At ang pinakamalupit pa nito, kuya, wala kang sinasabi. Dito nagsisimula ang totoong epekto. Kapag tinanggal mo ang benepisyo ng walang deklarasyon, nabubuo ang puwang na kinakatakutan ng utak. Magugulat ka kung gaano kabilis nagre-remind ang isip niya. Bakit parang iba? Ginawa ko bang mali?
May nasabi ba ako? Uulit-ulitin sa isip ang bawat eksena, bawat pag-uusap, bawat maliit na galaw mo. Siyempre, hindi niya ito sasabihin ng direkta pero mararamdaman mo ang pagbabago sa kilos niya. Ang katahimikan mo, ipinaparamdam ang hindi kayang ilabas ng 10 minutong paliwanag. Hindi ito drama, kuya. Hindi ito childish. Ito ang tinatawag na the psychology of absence. Ang utak ng tao ay desperado sa pattern. Kapag bigla kang hindi na bahagi ng rhythm ng araw niya, kumakagat ang pagka-curious. Parang may pirasong puzzle na biglang nawawala at habang hinahanap niya iyon, mas lumalalim ang emosyonal niyang pagkakasangkot sa iyo. Kahit maang nararamdaman niya ay inis o frustration. Hindi niya alam, pero nahook na siya sa mismong katahimikan mo. At ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kapag lagi kang tagasalo, tagaayos, taga-rescue, nagiging normal ka sa mundo niya. Pero kapag tumigil ka ng hindi nagpapaalam, doon niya mararamdaman ang bigat ng presensya mo. Nakakadurog sa ego niya ng kaunti, hindi dahil sinaktan mo siya, kung hindi dahil una mong binawi ang bagay na akala niya garantisado ang atensyon mo. Hindi mo kailangan magpaliwanag dahil ang pagpapaliwanag ay trabaho ng taong umaasang maintindihan. Hindi mo rin kailangan magpaliwanag dahil ang tunay na lalaki hindi nag-a-adjust para sa isang taong hindi nagpapakita ng respeto. Tandaan mo to, kuya, hindi ka umaalis para parusahan siya. Umaatras ka para protektahan ang sarili mo. Dahil kung may isang bagay na hindi dapat nilulustay ng isang lalaki, iyon ang enerhiya niya. At ang lalaking may mataas na halaga, hindi unuubos ang sarili sa taong hindi marunong tumanggap. Kapag hindi pinapahalagahan ang binibigay mo, bitawan mo. Simple, tahimik, malinis. At alam mo kung anong mangyari pagkatapos? Kapag na-realize niyang may nawala siyang hindi niya inaasahang mawawala, babalik siya. Pero hindi tulad ng dati. Mas maingat, mas mababa ang tono, mas nakikinig. Dahil ang babaheng minsang ipinagwalang bahala ang presensya mo, ngayon mararamdaman niya kung gaano kabigat ang pagkawala mo. Kung pagod ka na, kuya, sa laro ng pag-i-ignore, pagmanipula at paghabol, oras ng baliktarin ang sitwasyon. Hindi ka ipinanganak para maging background sa buhay ng kahit sino. At sa sandaling tanggalin mo ng tahimik ang benepisyo, doon magsisimula ang totoong shift. At higit pa diyan, kuya, may isa pang hakbang na mas masakit sa ego nila at mas nakakapagpataas ng halaga mo kapag ginawa ng tama. At yan ang kailangan mong matutunan bago pa siya makabawi. Kuya, handa ka ba sa susunod? Kuya, may mga babae na hindi umaatras ng direkta. Hindi sila magsasabi sa iyo na gusto ka nilang guluhin, pero makikita mo sa kilos nila. Sa mga stories nila kasama ang ibang lalaki, sa mga reply nila na malamig at parang wala kang halaga, sa mga birong parang inosente pero alam mong may tama. Lahat yan hindi aksidente. Isa lang ang intensyon. Tingnan kung matitinag ka. Gusto nilang makita kung papayag kang maging isa sa mga lalaking agad na nagbibigay ng reaksyon. Gusto nilang makita kung kakagat ka sa selos. Gusto nilang makita kung magpapanik ka, magpapakita ka ng insecurity o magsisimula kang maghabol. At dito karamihan ng mga lalaki bumabagsak, kuya. Pero ang lalaking may tunay na disiplina, tanaw na niya ang laro bago pa man magsimula. Hindi siya pumapatol, hindi siya sumasagot ng sino yan. Hindi siya naghahanap ng meaning sa bawat galaw niya. Tinitingnan niya lang, nauunawaan ang intensyon at pagkatapos tuloy ang buhay niya. At ito, kuya, ang pinakamahirap lunukin ng isang babaeng nagtatangkang kontrolin ka kasi umaasa siya sa reaksyon mo, umaasa siya na matrigger ka, umaasa siya na patunayan mo sa kanya na may power siya sa damdamin mo. Kapag nag-react ka, panalo siya, hindi dahil gusto ka niya, kundi dahil napakain mo ang ego niya. Pero kapag nanatili kang kalmado, kapag hindi nagbago ang tono mo, kapag hindi mo ipinakita ang slightest hint
ng selos o pag-aalala. Para sa isang babaeng mahilig sa laro, iyon ang pinakamasakit. May isang bagay na hindi nila sinasabi ng malakas, pero totoo. Ang babaeng bumubuhay sa atensyon, natatakot sa kawalan nito. Kapag hindi mo pinapansin ang mga subok niyang galaw, nasisira ang script sa utak niya. Umaasa siya na ma-prove na hawak ka niya. Pero kapag hindi niya makita ang kahit anong reaksyon mula sa iyo, para siyang nawalan ng direksyon. At dito lumalabas ang totoo mong lakas. Ang lalaking may tunay na halaga, hindi nakikipagkompetensya. Hindi siya naglalaban para maging mas cool kaysa sa lalaking pinopost niya. Hindi siya gumagawa ng kaartehang pampalabas. Hindi siya nag-a-adjust para ipakita na hindi siya apektado. Hindi niya kailangan palabasin ng kahit ano. Kasi talagang hindi siya apektado. Kuya, isipin mo to. Kung totoo ang halaga mo, bakit ka matatakot sa presensya ng iba? Kung alam mo ang sarili mong bigat, bakit ka magpapadala sa isang larong mababaw? Kapag nanahimik ka sa gitna ng provocation, ipinapakita mo na hindi mo kailangan manalo sa small games dahil ikaw mismo ang reward. At alam mo kung ano ang nangyayari kapag hindi ka pumapatol? Dumadapo sa isip niya ang isang tanong na hindi niya kontrolado. Bakit hindi siya nag-react? Hindi ba ako mahalaga? At ang tanong na yan hindi madaling mawala. Umi-echo yan kuya, paulit-ulit. Habang ikaw, tuloy lang ang buhay mo. Nagtitrain, nagwe-work, nakikipagkita sa mga kaibigan, busy sa sarili mong mundo. Hindi mo kailangang i-post na masaya ka. Natural lang. At dito nagbabago ang dynamics. Kapag nakita niyang hindi mo siya sinasali sa emosyon mo, mararamdaman niyang hindi niya kayang kontrolin ang mundo mo. Tandaan mo to kuya, ang atensyon mo ay luxury, hindi siya para sa lahat. At kapag napansin niyang hindi mo ibinibigay yon kahit sinusubukan kanyang galawin, doon nagsisimula ang shift. Parang biglang tumatalbog lahat ng tricks niya. Parang hindi na siya kasing lakas tulad ng dati. At dito kuya, lumalabas ang pinakamalupit na parte. Kapag hindi mo siya pinapasayaw sa emosyon mo, magsisimula siyang magtanong kung bakit. At sa bawat tanong na hindi niya masagot, mas lalong tumataas ang halaga mo sa isip niya. Pero hindi pa ito ang pinakamatinding leksyon. Dahil may isa pang laro na mas madalas ikahulog ng maraming lalaki. Ang kompetisyon para sa atensyon. At kung hindi mo makuha to, babalik ka sa dati. Kung handa ka kuya, doon tayo papasok sa susunod na hakbang. Kuya, pansinin mo to. Kapag ang isang babae nagsimulang magbigay ng atensyon sa iba, karamihan ng lalaki biglang nagbabago. Parang nawawala ang dignidad nila. Bigla silang nagiging masipag magpatawa, mas nagpapakitang gilas, mas nagiging maingay, mas nagiging makulit. Lahat para lang manatili sa radar niya. Para lang patunayan na mas okay sila kaysa sa iba. Ang hindi nila alam, bawat galaw na ginagawa nila ay hindi nagpapataas ng halaga nila, kundi nagpapakita ng desperasyon. At ito ang pinakanakakalungkot kuya. Ramdam ng babae yan. Kitang-kita nila kapag isang lalaki ay nagpapakitang mayabang o masyadong enthusiastic, hindi dahil gusto niya, kundi dahil natatakot siyang mawala ang atensyon niya. Hindi yun masculine energy. Hindi yun respeto sa sarili. At lalo hindi yun nakaka-attract. Sa totoo lang, kabaliktaran. Kapag naramdaman nila na sinusubukan mong mag-compete, mas lalo nilang binababa ang tingin sa'yo. Pero, ang lalaking may tunay na halaga, hindi siya lumalaban sa espasyo. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. Hindi niya kailangang maging mas magaling kaysa sa ibang lalaki. Hindi niya kailangang ipakita na deserving siya. Kasi, ang mindset niya simple. Kung hindi niya nakikita ang halaga mo, hindi mo problema yon. Kapag may babae na nagpaparinig, nagpapakita ng ibang lalaki, o ginagamit ang comparison para subukan ng ego mo, ang lalaking may disiplina, hindi napipikon, hindi nai-insecure, hindi napapaapekto. Tahimik lang siya. Nagpapakita ng maturity na hindi madaling mahanap.
Kapag sinasabi niyang, si ganito ginawa para sa akin. Tatahimik ka lang, babaguhin ng topic, hindi ka tatama, hindi ka magpaparinig, hindi ka makikipag-argue. Kasi bakit? Dahil sa level mo kuya, hindi mo kailangang makipag-agawan sa kahit sino. Isipin mo to, kapag hindi ka pumapatol sa comparison, para kang pader na hindi matitibag. Wala siyang makukuha, wala siyang leverage, wala siyang reaksyon na pwedeng paglaruan. Ang ini-expect niya ay matrigger ka, pero imbes na bumigay ka, naglalakad ka lang ng diretsyo, buo, kalmado, at dun nagsisimula ang shift sa isip niya. Unti-unti siyang nagtataka, bakit hindi siya nag-compete? Hindi ba siya threatened? O baka mataas talaga ang tingin niya sa sarili niya? At habang nagfo-form yan sa isip niya, kuya, mas lalo kang nagiging misteryoso, mas lalo kang nagiging interesting, mas lalo kang nagiging valuable. Kasi ang totoo, ang lalaking hindi naghahabol ay laging mas mahalaga kaysa sa lalaking nagpapakitang eager. Ang lalaking hindi naghahanap ng validation, siya ang binibigyan ng validation. Ang lalaking hindi lumalaban para sa spot, siya ang pinipili. Dahil ang tunay na high value man, hindi kailanman nakikipagkumpetensya. Siya ang pinipili. At dito papasok ang momentum. Kapag nagbago ang kilos mo mula sa pagiging umaasang mapili, patungo sa pagiging lalaking pumipili, nag-iiba ang ihip ng hangin. Hindi ka na isa sa mga nag-aagawan sa isang babae. Ikaw na ang lalaki na tinitignan nila at tinatanong nila sa isip na ano kaya ang nakikita niya sa iba? Ano kaya ang dahilan bakit hindi siya natitinag? Ano kaya meron siya na wala ang iba? At ito kuya, ang pinakamalupit. Kapag hindi ka sumali sa laro ng kompetisyon, hindi ka natalo. Kasi hindi ka naglaro. At kapag hindi ka naglaro, hindi ka umikot sa mundo niya. Iyon ang nagiging dahilan para siya ang umikot sa iyo. Pero hindi pa rito nagtatapos dahil may isa pang hakbang na mas malalim, mas nakakagulo ng isip ng babae at mas nagpapakita ng tunay na emotional mastery ng isang lalaki. At kung hindi mo ito magagawa, babalik ka sa parehong cycle. Kuya, handa ka bang marinig ang kung anong ginagawa ng lalaki na may pinakamalakas na respeto sa sarili? Kuya, ito na yung parte na hindi kayang tanggapin ang karamihan ng babae at lalo hindi nila kayang kontrolin ang katahimikan ng isang lalaki. Hindi yung silent treatment na childish, hindi yung pag-ghost na may galit, kundi yung tahimik na presensya ng isang taong hindi mo matitinag. At kapag ang babae ay nagtatangkang i-trigger ka, ang pinakaayaw niyang reaksyon ay ang kawalan ng reaksyon. Kasi ang inaasahan niya ay drama. Inaasahan niyang magugulat ka, magagalit ka, magtatanong ka o magpapaliwanag ka ng mahaba. Gusto niyang makita kung hanggang saan kanya kayang kontrolin. Pero kapag ang sinasagot mo lang ay katahimikan, kuya, dun nasisira ang buong plano niya. Parang bigla siyang nawalan ng script. Hindi niya alam kung ano ang susunod na linya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag hindi ka nag-react. Ang lalaki kasing ordinaryo, agad sumusugod, agad nag-i-explain, agad nag-iinit ang ulo. Pero ang lalaking may halaga, wala siyang sinasabi. Umaalis siya ng may dignidad. At ang pag-alis niyang yun, kuya, mas malakas pa sa anumang sermon. Hindi ka nagmamakaawa, hindi ka lumalaban, hindi ka nagpapakita ng emotional storm. Umaatras ka lang ng tahimik at yun ang hindi nila alam laruin. Kasi ang katahimikan kapag galing sa isang lalaking may kontrol sa sarili, hindi kahinaan. Armas yan, isa sa mga pinakamalakas na psychological weapons ng lalaki. Ito ang hindi nila sinasabi ng malakas, pero totoo. Ang babae na sanay na sinusuyo, sumusuko kapag wala siyang makuhang reaksyon. Kasi ang silence, kuya, hindi nagbibigay ng closure, hindi nagbibigay ng dahilan, hindi nagbibigay ng direksyon. At ang utak ng tao, lalo na ang isang taong sanay sa kontrol, hindi kinakaya ang kawalan ng sagot. Habang mas sinusubukan niyang hulaan ng iniisip mo, mas lalo siyang nababaon sa sariling pagdududa. May nagawa ba akong mali? Ayaw niya na ba? May iba na ba siya?
Paulit-ulit yan sa isip niya, kuya, kahit hindi niya aminin. At habang ikaw ay tahimik, siya ang nagkakaroon ng gulo sa loob. Ang maganda dito, hindi mo kailangang magsalita para turuan siya. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka umatras. Ang katahimikan mo ang nagtuturo dahil pinipilit nitong harapin niya ang sarili niyang desisyon. Walang tatakbuhan, walang dahilan para sisihin ka, walang kalaban na pwedeng pagtapunan ng galit. Meron lang siyang siya. At yun ang pinakamasakit para sa isang taong umaasa sa kapangyarihan ng emosyon. Dahil ang katahimikan, kuya, ay parang salamin. Ipinapakita nito kung sino sila talaga. Para itong malamig na hangin na hindi niya kayang pigilan. Hindi niya ito masisira sa paliwanag. Hindi niya ito malulusaw sa drama. Hindi niya ito matatakbuhan. At dito pumapasok ang pinakabrutal na bahagi ng psychological impact ng isang lalaking marunong gumamit ng silence. Kapag wala siyang marinig sa'yo, dun siya nagsisimulang mawalan ng lakas. Kasi hindi niya kayang hawakan ng tao na hindi niya matrigger. At hindi niya kayang talunin ng taong hindi sumasali sa laro. Kuya, tandaan mo to. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay desisyon. Desisyong hindi mo papayagang guluhin ang mundo mo. Desisyong hindi mo papayagang magdikta ang emosyon ng iba sa galaw mo. Desisyong hindi ka magpapababa sa level ng manipulasyon. At kapag nakita niyang hindi mo kayang paikutin, dun siya natututo ng respeto. Pero may isang hakbang na mas subtle, mas delikado, at mas makapangyarihan kapag ginawa ng may integridad. Isang hakbang na hindi ganap na pag-alis, pero hindi rin total na presensya. At yun ang hindi nananakaw na sikreto ng mga lalaking may tunay na mataas na halaga. At dun tayo pupunta ngayon, kuya. Kuya, ito ang hindi kayang gawin ng karamihan ng lalaki. Magsabi ng hindi ng kalmado, diretso at walang paliwanag. At dito nagkakatalo ang tunay na may halaga at yung mga lalaking natatakot mawalan ng pabor. Kasi ang maraming lalaki, kapag may babae silang gusto, otomatikong oo ng oo. Kahit pagod na sila, kahit may iba silang plano, kahit hindi na nila kaya, magpapasakop sila para lang hindi mawala ang atensyon niya. Pero ang lalaking mataas ang halaga, kuya, hindi siya natatakot sa salitang hindi. Kaya niyang sabihin yun na parang normal lang. Walang tono niyang galit, walang pagmamakaawa, walang explanation na parang nag-a-apologize. Isang simpleng, hindi pwede ngayon, may gagawin ako. Ganun lang, walang drama. Walang justification. At ito ang hindi niya inaasahan. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil nagtatampo ka. Kundi dahil inuuna mo ang sarili mo. At yon ang hindi niya madaling tanggapin. Kasi sanay siya na inuuna siya. Sanay siyang may lalaking handang lumipad papunta sa kanya sa unang chat. Sanay siyang lahat ay nagpapalibre ng oras para lamang masilayan siya. Pero ikaw, kuya, bigla kang may sariling buhay. Bigla kang may sariling oras. Bigla kang may sariling plano. At ang mas malakas pa, hindi mo ito ipapaliwanag. Hindi mo siya hihingan ng permiso. Hindi mo siya hihingan ng approval. Isipin mo to, kapag sinabi mong hindi pwede ngayon, hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung para saan. Hindi niya alam kung anong mas mahalaga kaysa sa kanya. At ang babae na sanay sa atensyon, hindi mapakali kapag hindi niya alam kung ano ang nasa likod ng salitang iyon. Hindi dahil nagseselos, kundi dahil pakiramdam niya na bawasan ng kontrol. At dito nagsisimula ang shift sa dynamics. Yung lalaking dati niyang tingin ay predictable, bigla nang naging misteryoso. Yung attention na dati ay automatic, bigla naging premium. At ang taong may premium na oras, kuya, hindi mo kayang ismulin. Doon pumapasok ang takot niya. Takot na baka hindi siya kasing importante tulad ng iniisip niya. Takot
na baka may mas mahalaga sa mundo mo kaysa sa kanya. At kung totoo ang halaga mo, dapat ganun nga. At tandaan mo to, kapag ang lalaki ay laging nagpapaliwanag, nagmumukha siyang insecure. Kapag ang lalaki ay nagsasabi ng hindi na mayabang, nagmumukha siyang galit. Pero kapag sinabi mo ang hindi na may kalmadong lakas, ramdam niya ang respeto mo sa sarili. At kapatid, ito ang twist na hindi makikita ng karamihan. Hindi masakit sa kanya ang mismong salitang hindi. Ang masakit ay ang realization na hindi na siya ang priority mo. Kasi ngayon, hindi siya sigurado kung nasaan ang pwesto niya sa buhay mo. At ang uncertainty na yan, kuya, iyon ang pinakamalakas na psychological push na pwedeng maramdaman ng isang babae na sanay sa options. Sa puntong ito, magsisimula siyang magtanong sa sarili, bakit siya tumanggi? May iba ba siyang ginagawa? May ibang babae ba? Busy ba siya sa totoong buhay niya? Hindi mo kailangan sagutin. Hayaan mo siyang magdugtong-dugtong ng kwento. Kasi ang totoong intention mo, hindi naman para saktan siya. Ang intention mo ay simple. Ipinapakita mo lang na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. At sa sandaling ma-realize niya iyon, kuya, babago ang tono niya. Kapag nawala ang assumption niyang, uy, anytime pwede ko siyang tawagin, doon siya natututong mag-adjust. Doon siya natututong respetuhin. Doon siya natututong humabol ng bahagya. At ito ang pinaka-importanting bagay na dapat mong maunawaan. Ang pagsasabi ng hindi ng may elegansya ay hindi paglayo. Ito ay pagbibigay ng linya. Pagpapaalala na ikaw ay may sariling buhay, sariling schedule, sariling direksyon. At ang lalaking may direksyon, siya ang lalaking sinusundan. Pero hindi pa ito ang huling sandata. May isa pang mas maselan, mas hindi halata, mas makapangyarihan. Isang galaw na halos hindi napapansin pero tumatama ng malalim. At iyon ang tinatawag na sutil na paglikha ng scarcity. Handa ka, kuya? Doon tayo susunod. Kuya, ito ang estratehiyang hindi alam ng karamihan ng lalaki at madalas kapag sinubukan nilang gawin, mali ang execution. Kasi ang iba, pag nararamdaman nilang nawawala ang atensyon ng babae, bigla silang magpaparamdam ng sobra para hindi sila makalimutan o bigla silang maglalaho ng parang multo para magmukhang mysterious. Pero pareho yan mali, pareho yan desperate moves. Ang tunay na lalaking may halaga, hindi biglang nawawala at hindi rin sobrang available. Nasa gitna yan. May balanseng hindi madaling makuha. Ang tawag dito, sutil na scarcity. Hindi mo kailangan mag-ghost, hindi mo kailangang mag-cut ng connection. Dahil ang biglang pagkawala, kuya, kadalasan nagmumukhang may tinatago, may tampo, o may insecurity. Hindi yan masculine frame. Ang gusto mo ay controlled distance, hindi emotional withdrawal. Sa madaling salita, andyan ka, pero hindi ka sobra. Nagpapakita ka, pero hindi ka nakaabang. Nakikipag-usap ka, pero hindi ka available anytime. Ganun gumagalaw ang lalaking mataas ang halaga. Tignan mo to. Ang lalaking walang direksyon, laging naka-online, laging nag-aabang, laging mabilis sumagot, laging handang i-adjust ang schedule niya para lang makarespond agad. Pero ang lalaking may tunay na purpose, may sariling mundo yan, may sariling pangarap, may sariling routine, at hindi umiikot ang araw niya sa anumang message notification. Kaya kapag may babae siyang kausap, natural lang na hindi siya nakahawak lagi sa telepono. Natural lang na hindi niya agad marereplyan. Natural lang na minsan busy siya. Hindi dahil nag-a-attitude, hindi dahil nagpapakipot, dahil may totoong buhay siya. At dito nagsisimula ang psychological effect. Hindi mo siya ini-ignore, pero hindi mo rin siya hinahayaan na isipin na guaranteed ang access niya sa'yo. At ang babae, kuya, lalo na yung may ego at sanay sa attention, hindi mapakali sa ganitong klase ng energy. Kasi hindi ka extreme,
Hindi ka predictable, hindi ka needy, hindi ka sabik, pero hindi ka rin galit o malamig. Isa kang lalaki na may sariling orbit at ang tanong niya ngayon ay, paano ako magiging parte ng orbit niya? Hindi mo kailangang sabihin ang kahit ano. Ang kilos mo na mismo ang nagdidikta ng narrative. Hindi mo sinasagot ng mabilisan. Hindi ka biglang lumalabas kapag may imbitasyon siya. Hindi ka laging available sa huling minuto. Hindi ka sumusulpot na parang wala ka ng ibang ginagawa. At ang maganda dito, hindi ka humahabol pero hindi ka rin umaatras. Nagpapakita ka ng interest pero selective. Hindi mo siya tinataboy pero ginagawa mong malinaw na hindi siya ang sentro ng mundo mo. At ang resulta, diyan pumapasok ang tunay na value shift. Kasi ang tao, kuya, natural na naa-attract sa bagay na hindi madaling makuha. At kapag naramdaman niyang hindi automatic ang attention mo, lumalakas ang curiosity niya. Hindi dahil gusto niya kang kontrolin, kundi dahil gusto niyang maintindihan kung ano meron ka na hindi meron ng iba. At mapapansin mo, kuya, bigla siyang nagiging mas proactive, mas nag-aabot, mas nag-iinit ng conversation, mas madalas siyang magparamdam. At alam mo kung bakit? Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung guaranteed ka pa ba sa buhay niya. At ang uncertainty na yon, para sa isang babae, lalo na sa isang may mataas na ego, nakaka-addict at nakakatakot ng sabay. Pero tandaan mo to, kuya, hindi ka nagpapaka-scarce para manipulahin siya. Nagpapaka-scarce ka kasi may sarili kang buhay at hindi mo binibigay ang oras mo ng walang pag-iisip. Ang time mo ay sakrado. Ang presence mo ay hindi para sa kahit sino. At ang sino mang gustong maging parte ng mundo mo, dapat pahalagahan ka bago mo sila tanggapin. At dahil narating na natin ang puntong ito, kuya, kailangan mo ring marinig ang panghuling mensahe. Isang paalala na hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Dahil sa huli, ang pagbabago ay hindi tungkol sa kung paano niya tingnan ka, kundi kung paano mo pinipili ang sarili mo. Kuya, kung aabot ka hanggang dito, isa lang ang ibig sabihin, hindi ka ordinaryong lalaki. Hindi kayong tipo na nagbubulag-bulagan habang paulit-ulit na anilalaro ang emosyon niya. Ikaw yung tipo na unti-unti nang nagigising, na nagsisimulang makita ang halaga mo nang hindi mo kailangang hingin sa kahit sino. At kung may isang bagay na dapat mong tandaan pagkatapos ng lahat ng stratehiyang narinig mo, ito yon. Ang presensya mo ay hindi para sa lahat. Ini-ignore ka niya. Nagtatry siyang i-trigger ka. Gumagawa siya ng laro para lang makita kung matitinag ka. Kuya, hindi mo kailangang sumali. Dahil ang babae na totoong may respeto sa sarili at may respeto sa inyo, hindi gagamit ng mga larong nagpapaikot sa damdamin ng lalaki. At ang lalaking may tunay na value, hindi gumagastos ng enerhiya para patunayan ang sarili niya. Ipinapakita niya lang yon sa kilos niya. Tahimik, kalmado, hindi reactive, hindi nasasaklaw ng drama. Kapag sinabi mo ang hindi ng may dignidad, kapag marunong kang umatras ng walang paliwanag, kapag hindi ka pumapatol sa selos games, kapag hindi ka sumasali sa kompetisyon ng atensyon, kapag gumagamit ka ng silence at subtle scarcity nang hindi nagiging childish o bitter, kuya, unti-unti mong binubuo ang uri ng lalaki na hindi basta inaabandona, hindi basta nilalaro, hindi basta kinakalimutan. At hindi dahil sa takot nila, kundi dahil malinaw sa kanila na ang pagkawala mo may bigat. At kung sa tingin mo wala nang epekto yon, pagdating ng araw na tahimik kang nakatutok sa buhay mo, habang siya ay nag-iisip kung bakit hindi ka na tulad ng dati, doon niya mararamdaman ang epekto ng bawat hakbang na ginawa mo. At ngayon, kuya, bago tayo matapos, gusto kong may gawin ka para sa sarili mo. Isang simpleng commitment na magpapaalala sa iyo na hindi ka nababalik sa pagiging lalaking madaling ikontrol. Kung naramdaman mo na may kahit isang parte ng video na to na tumama sa iyo, ilagay mo sa mga comments ang salitang,
Natakos ko ang aral. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Para ipaalala sa sarili mo na tapos ka na sa cycle ng paghabol, pag-e-explain at pag-a-adjust para sa taong hindi naman marunong tumingin sa halaga mo. Dahil kuya, mas malayo pa ang kaya mong marating. May mas malaki kang mundo kaysa sa validation ng kahit na sinong babae. At ang araw na piliin mo ang sarili mo, iyon ang araw na hindi mo na kailangang maghabol ulit. At salamat dahil andito ka. Hindi lahat ng lalaki kayang tanggapin ang mga ganitong katotohanan. Hindi lahat may tapang humarap sa salamin. Pero ikaw, nandito ka pa rin. At dahil dyan, inaasahan kong magkita tayo ulit sa susunod na aral. Hanggang doon kuya, panatilihin mo ang dignidad mo. Panatilihin mo ang kalmadong lakas mo. At huwag mong kalimutan, ang lalaking pinipili ang sarili niya, siya ang lalaking hinahabol sa huli.